Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, July 9 na po 2026, patuloy po ang pagkilos ng Super Typhoon Inday pahilagang kanluran at malapit yan sa may extreme northern Luzon. May mga lugar din po na mataas ang tsansa na itaas sa wind signal number 2 at signal number 3 sa mga susunod po na mga oras. Gayun din ang paghatak ng Super Typhoon Inday dito sa southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa at kung kailan ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago ho tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan po muna na i-like, i-share at i-subscribe po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ito pong Super Typhoon Inday, kahapon pa po ng madaling araw ito nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman naramdaman agad ang impact o lakas po ng hangin nito dahil more on mas matagal o mas nag-i-stay ito dyan po sa Philippine Sea. Ang Super Typhoon Inday ay patuloy po ang pagkilos pahilagang kanluran. Kumikilos yan papalapit sa extreme northern Luzon bago ho yan magrekurba papunta po sa Ryukyu, Japan at papunta po sa Taiwan. Yung mga area ho na yon ang magkakaroon ng direct ng paglandfall. Ngayon, alamin natin kung nasa na ba ang eksaktong lokasyon po ng Super Typhoon Inday, pati na rin ang mga lugar na maapektuhan po nito sa mga susunod po na mga oras o mga araw. Sa pinaka-latest po na pagkatala ng pag-asa, ito pong Super Typhoon Inday, alas 2 ng madaling araw ngayong Huwebes po, ay namataan po ito na mayroong lokasyon na 960 kilometers east of Northern Luzon at tinataglay pa rin po ang hangin na umaabot po sa 185 kilometers per hour, Super Typhoon category at merong pagmugso na 240 kilometers per hour. Yung pagkilos naman po ng Super Typhoon Inday ay pa-west-northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. At mamaya naman pong alas 2 ng hapon ngayong Huwebes din po, ang magiging lokasyon naman po ng Super Typhoon Inday, 830 kilometers east of Northern Luzon, 185 kilometers per hour pa rin ang lakas ng hangin. Super Typhoon category, pa west-northwest po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Alamin muna natin yung mga lugar pa rin na nakataas sa wind signal number 1. I-take note ho ninyo ito ha. Yung mga lugar na babanggitin ko na nakataas sa wind signal number 1, posibleng itaas sa wind signal number 2 hanggang signal number 3 pagdating po ng Friday hanggang sa Sabado. Dahil doon pa po mararamdaman ang pinaka-impact o pinakalakas po ng hangin ng Super Typhoon Inday. Tropical Cyclone wind signal number 1 pa rin po tayo sa Ilocos Norte, sa Apayao, hilagang bahagi ho ng Abra. Kasama po dyan ang silangang bahagi po ng Mountain Province, kasama rin ang silangang bahagi ng Ifugao, ang buong Cagayan kabilang ang Bubuyan Islands, ang Isabela, kasama rin po ang hilagang bahagi po ng Quirino, hilagang bahagi ng Aurora, hilaga at gitnang bahagi po ng Catanduanes. Yang mga lugar ho na yan, pinag-iingat po sa banta ng mga pag-uulan dahil ang wind signal number 1 natin ay meron pong taglay ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Kahit isang super typhoon po ang bagyong Inday, yung tropo extension naman ng hangin niya, mahina yung nagiging impact sa mga lugar na binanggit ko ay nasa signal number 1 lamang. Biruin ninyo, super typhoon category, category 5, pero signal number 1 yung nagiging epekto. Ibig sabihin, mas nag-i-stay po ang Super Typhoon Inday sa Philippine Sea, kumbaga sa ating Philippine landmass. Sa ngayon wala pa ring update no o hindi pa rin nakikita sa forecast na ito ay maglalandfall o bababa yung pinaka-track niya, pinaka-direction. Stay pa rin siya, magre-record pa rin po siya, kaya naman po mas safe ngayon ang mga lugar diyan po sa Eastern Visayas, diyan po sa silangang bahagi po ng Luzon sa paglandfall po ng Super Typhoon Inday. Ito po no, meron tayong mga dapat asahan. Ilang oras po simula ngayon ay kikilos po ang Super Typhoon Inday pakanlurang hilagang kanluran bago po tuluyang lumihis pahilagang kanluran habang nasa Philippine Sea. So tandaan ho nating mabuti yan, ang Super Typhoon Inday malakas talaga pero kapag yan ay nasa katubigan lamang o nasa Philippine Sea, hindi ho natin yan masyadong mararamdaman. Ito naman po, pinakamalapit ito sa extreme Northern Luzon sa Biyernes ng gabi hanggang sa Sabado ho ng umaga. Kaya yung mga nagtatanong ho sa atin, bakit daw mainit pero may super typhoon na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Tandaan nyong mabuti,
meron kasing warning lead time ang mga bagyo o ang super typhoon. Pag ganito pong super typhoon na Inday, meron yan tinatawag na 36 hours na warning lead time. So merong sirkulasyon ng hangin yan bago maramdaman yung epekto. Nararamdaman na nga po yan sa ilang bahagi ho ng ating bansa sa may extreme northern Luzon. May signal number 1 na nga ho na nakataas sa mga area na yan. So ito po, wind signal number 2 hanggang signal number 3 ang pinakamataas na posible pong maitaas habang dumaraan po ang bagyo. Ibig sabihin, nadadaan dito sa silangang bahagi ho ng ating bansa papunta dyan sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon po, wala pa tayong direktang paglandfall ng bagyo, no? Wala pang forecast sa direktang paglandfall ng bagyo. Stay put pa rin siya na magre-recurve. Kaya okay pa rin, no? Hindi po tayo dapat kabahan. At eto po, mananatili pong super typhoon. Etong super typhoon Inday hanggang Huwebes bago po unti-unting humina bilang isang typhoon pagsapit po ng Huwebes ng gabi o sa Biyernes po ng madaling araw. Inaasang lalabas ito ng FAR sa Sabado at maglalandfall po sa silangang bahagi po ng mainland China sa Linggo. So kung makikita ho ninyo, hindi po tayo matatamaan ng matindi ng super typhoon Inday. Walang paglandfall. Safe tayo sa landfall po ng super typhoon. Pero ito po ang mangyayaring senaryo. Kapag ang super typhoon Inday naman po, no, ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Sabado hanggang sa Linggo, papunta yan sa China, no, doon maglalandfall po yan. Palalakasin naman ng super typhoon Inday ang epekto po ng habagat o itong southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya nga ang sinasabi natin sa mga susunod po na mga linggo o mga araw, ang habagat po ang magpapaulan ng almost ilang linggo, no? Halos magtutuloy-tuloy po yan. Ang super typhoon Inday po kasi ay mas pinapalakas ngayon ang habagat. Eto po, alamin muna natin, meron kasi tayo ngayong heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Inday at dahil naman sa habagat o southwest monsoon. Eto po, pagdating po, ngayong araw din po ng Huwebes ng hapon, meron po tayong katamtaman hanggang sa malakas na ulan o yung tinatawag po natin na 50 to 100 millimeters. Dami ng pag-uulan sa may Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat at Sarangani. Meron naman din tayong inaasahan ngayong hapon po hanggang bukas ho ng hapon na katamtaman din po hanggang sa malakas na ulan. Ito po 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, kasama po ang Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, kasama po ang Lanao del Sur. So pagdating naman po ng July 10 hanggang July 11, ito po ay araw po ng Biyernes at sa Sabado, meron po tayong 100 to 200 millimeters na dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro at sa may Antique. Katamtaman naman hanggang sa malakas na ulan, 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan ang aasahan po sa Metro Manila, Batanes, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, kasama pong Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Iloilo, Guimaras. Kasama po ang Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur at Lanao del Norte. Yung mga lugar ho na binanggit ko, yung mga low-lying areas dyan, mag-ingat po tayo sa banta ng mga posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area dahil hindi po biro ang nagiging epekto ngayon ng Super Typhoon Inday sa paglakas po ng habagat o ng southwest monsoon. Sa forecast track po ng Pag-asa o doon sa inilabas po na forecast weather condition ng Pag-asa, ito pong habagat o southwest monsoon, almost 2 weeks po magbibigay ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Kaya nga po ang senaryo natin dito, dapat meron tayong mga naka-stock na pagkain, dapat meron tayong mga go bags. Ito, bibigyan ko ho kayo ng mga dapat gawin, no? Mga paalala mamaya. Ngayon naman, sa inilabas po ng Pag-asa na tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Kasi ang katanungan ng mga kababayan natin, kung may panibagong super typhoon ba na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagkatapos po ng Super Typhoon Inday. Ganito po ang senaryo. Nilinaw ko sa inyo, ngayong July 2 hanggang 4 na bagyo ang papasok sa ating PER. Pero hindi ho yan ay malakas. Pag mahinang bagyo,
ay tumatawid sa ating Philippine landmass. Pag palalakas naman ng bagyo, nagre-recurve ito at bibihira yung naglalandfall o tumatawid sa ating Philippine landmass. Tulad na lamang nung bagyong Henry at ngayon naman itong Super Typhoon Inday. Yung panibagong sama ng panahon na nakikita sa bandang silangan is nasa low chance ang category para ma-develop po bilang tropical depression. Pero ganito ang senaryo, ang panibagong sama ng panahon na nanggagaling o manggagaling sa may bandang silangan kapag sobrang aktibo pa ang habagat o southwest monsoon, kapag pumasok yan sa ating Philippine Area of Responsibility, pwedeng magkaroon ng rapid intensification o pwedeng palakasin niya ng habagat ng mabilisan. So meaning to say, kahit low chance ang category po na mabuo bilang tropical depression ng sama ng panahon na nasa silangan, pagkatapos pong lumabas ang Super Typhoon Inday, may chance din yung maging malakas. Kaya nga po kinakailangan bantayan at i-monitor natin bawat oras, no, araw-araw ang pagbabago po sa lagay ho ng ating panahon. Ngayon naman, eto po, bibigyan ko po muna kayo ng mga paalala and then proceed tayo sa ilang pang mga update patungkol po dito sa lagay ho ng ating panahon. Pag sinabi ho kasi natin na super typhoon o mahinang bagyo, may iba't iba po kasing mga kategorya yan. Alamin ho natin yung mga kategorya ng bagyo para din maunawaan ho ng mga kababayan natin kung ano ang klase pang bagyo, yung mga posibleng tumama o nagbibigay ng mga pag-uulan po sa ating bansa. Unahin muna natin sa pinakamahina. Ang pinakamahinang bagyo po natin is Tropical Depression, Category 1. Pangalawa, Tropical Storm. Ang pangatlo naman po, no, Severe Tropical Storm, at yung pang-apat natin, Typhoon Category. Panglima, Category 5, Super Typhoon Category. Ngayon, nasa Category 5 tayo. Kaya nga ang sinasabi ng iba, anong klaseng bagyo ito? Category 5 pero wala masyadong direktang epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Hindi kasi yan naglandfall kagaya din ng Super Typhoon Francisco. Pero ang radius po na meron dito sa Super Typhoon Inday, umaabot ho sa 800 kilometers, no? Kung mapapansin nyo sa ating pinakamapa, ito, pansinin nyo ho, naglabas tayo ng iba't ibang illustration ng mapa dyan. Makikita nyo namang mabuti, pati dito sa advanced weather forecast natin, makikita nyo mabuti na yung radius po ng Super Typhoon Inday ay halos masasakop o kayang sakupin ang malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, no? Yan po yung nakikita natin. Ang kagandahan dito, hindi ito maglalandfall o hindi ito tatawid sa ating Philippine landmass. Pangunahan ko na kayo sa mga dapat gawin. Uulitin ko, sa Biyernes hanggang sa Sabado ang pinaka-impact o malakas na epekto po ng Super Typhoon Inday. Bago ito magkaroon ng impact, importante yung mga bahay na malapit po sa mga puno, may mga kawayan, putulin ho ninyo. Kasi kahit po hindi ito direktang maglalandfall, signal number 2 hanggang signal number 3, malakas din po ang epekto niyan. Pag sinabi natin na signal number 2, nagtataglayan ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Signal number 3 naman natin, 89 to 117 kilometers per hour. Delikado din po yun. Yung mga light materials, kayang-kayang paangatin ng signal number 3. Sa signal number 4 and 5, hindi na yun maitataas dahil nga po magre-recall ba na papalayo papunta po sa Japan, sa Taiwan at doon sa China. Ito nga pong Super Typhoon Inday. At ito yung isang paalala ko pa, lagi ko sinasabi, linisin po natin yung mga basura, lalo na po sa low-lying areas, dyan sa Metro Manila, sa ilang bahagi ng Luzon at sa Mindanao. Ang Mindanao pala, isingit ko lamang, no, the rest po ng Mindanao, apektado po ng tinatawag natin na habagat o southwest monsoon at mga localized thunderstorms. Hindi mahahagip ang Mindanao, silangang Mindanao, ng proper extension ng hangin ng Super Typhoon Inday dahil ito ay masyado ng malayo, no, papunta na po doon sa pahilagang kanluran na po siya. At eto naman, Eastern Visayas ay medyo matidikitan pa rin kahit papaano ng traffic extension ng hangin ng Super Typhoon Inday, pero hindi na po ganong kalakas. Tulad po ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, yung mga area ho na yan. Ang makakaapekto ho dyan, etong southwest monsoon at mga localized thunderstorms. Kaya yung mga nagtatanong, hopefully nasagot ko yung mga tanong ninyo patungkol po sa mga lugar ninyo. Parte ng Bicol region, hindi po direktang maaapektuhan ng Super Typhoon Inday. Pero pauulanin naman o mataas ang chance ng paulanin ng habagat o southwest monsoon. Tandaan nyo mabuti, andyan ang Super Typhoon Inday sa may bandang silangang bahagi ho ng ating bansa at hahatakin ito ang habagat. Ibig sabihin, yung sirkulasyon ng hangin na meron po sa habagat o southwest monsoon ay hahatak o epekto dito po sa malaking bahagi po ng silangan po ng Visayas,
sa Mindanao at ilang bahagi po ng Luzon. Tandaan nyo mabuti ang epekto ng habagat kapag ito'y lumakas pa ng lumakas, malabagyo din po talaga. Ito pa, susunod na paalala na lagi ko sinasabi, yung mga go bags, emergency kit, kailangan po lagi po yung nakaready. Lalo na po ngayon ang Super Typhoon Inday ay hindi pa nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hanggang ito ay nasa loob ng ating PER, mananatili po itong Super Typhoon. Ang Super Typhoon ay hindi pwedeng baliw-balayin at hindi tayo pwedeng maging kampante. At ito pa, mag-imbak din po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang-ilang araw. Tandaan nyo mabuti paglabas ng Super Typhoon Inday sa Sabado hanggang sa Linggo, almost mahigit 1 linggo o sa pinakamatagal na 2 linggo magpapaulan ang habagat o southwest monsoon, especially lalong-lalo na sa hapon ho at sa gabi. At sasabayan pa yan ng mga localized thunderstorms. Kung anong mga kaya lang natin, no? Kung ano lang yung kayang i-imbak natin yung stock na pagkain, yun na po yun, pwede na ho yun. At yung mga importanteng gamit din, mga dokumento at mga papeles, ilagay po natin sa zip na lagayan na hindi mababasa, i-ziplock, ilagay sa plastic. Yung mga importanteng gamit naman na appliances, ilagay po sa second floor. Kung meron pong second floor, i-unplug din yung mga saksakan. Yung mga nakatira naman sa mga baybayin, malapit po sa ilog at sa dagat, kapag ka yung lugar ho ninyo ay nakataas sa heavy rainfall warning, pwede ho kayong lumikas. Dahil itong malakas na bagyo na ito, hindi man direkta ang paglandfall, patuloy naman palalakasin ng habagat na siya namang magpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ito pa, yung paalala na lagi kong sinasabi sa inyo mga kababayan, kailangan stay updated po kayo sa lagay ho ng ating panahon. Dito po sa weather update ni Kuya Francis, madaling araw pa lamang po nagbibigay na tayo ng update at paalala sa mga kababayan natin para maabisuhan lalo na yung mga papasok sa trabaho, sa school, yung mga papalaot, dapat din po ay maabisuhan ko kayo. Ito yung panghuling paalala na hindi po natin pwedeng kalimutan. Kailangan ho nating ipanalangin sa Panginoon na ito pong Super Typhoon ay mas lumayo pa ng konti ang direction po nito. Hindi bumaba. Ganito kasing mangyayari niyan mga kababayan. Kapag mas bumaba ang track po o direksyon ng Super Typhoon Inday, yung mga lugar na nakataas po sa wind signal number 1 ay possible na itaas agad sa wind signal number 2 hanggang signal number 3. Yun naman na yung pinakamataas hanggang signal number 3 naman pero pwedeng mas dumami yung mga lugar na maapektuhan ito. Kung magtutuloy-tuloy naman ito ng direksyon niya pa Hilagang Kanluran, diyan po sa may extreme northern Luzon kasi diyan po yung lalapit at mas lalayo pa ng konti, mababawasan po yung mga lugar na nakataas sa wind signal number 1. Ang ibig sabihin, may chance rin na hindi na itaas sa signal number 2 hanggang signal number 3 ang extreme northern Luzon kapag lumayo ang direksyon po ng Super Typhoon Inday. Kaya nga po mahalaga na kailangan ipanalangin natin na ang Super Typhoon nito ay mas lumayo pa ang direksyon. Gayun din, yung panibagong sama ng panahon, patuloy din natin ipanalangin na hindi ma-develop bilang malakas po na bagyo. Tulad na aking sinasabi, ngayon po nasa wet season tayo, tuloy-tuloy na rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Kung minsan ho, maraming nagtatanong at naguguluhan, may bagyo daw pero mainit. Bago ho kasi pumasok ang Super Typhoon Inday sa ating Philippine Area of Responsibility noong mga nakarang mga araw, nagkaroon tayo ng monsoon break. Tandaan nyo mabuti na ang monsoon break ay pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat. Pag merong monsoon break, bumabalik naman ang epekto ng malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, which is eto po yung easterlies. Pag meron namang easterlies, mainit sa umaga sa tanghali, sa hapon naman ang mga pag-uulan ay binibigay nito sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Dapat ho ay maunawaan natin yung mga kababayan at dapat alam din natin kung ano na ba ang mga nangyayari sa lagay ho ng ating panahon. Tandaan nyo mabuti, ito pong Super Typhoon Inday ay category 5. Kasing lakas po ito ng Super Typhoon Yolanda. Ang kaibahan lamang po nito sa Yolanda, wala po itong direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, which is ito po ay magandang balita para sa ating mga kababayan. So mga kababayan, dito ko po muna tatapusin ang ating update. Idagdag ko lamang ito sa mga papasok po sa eskwela. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa inyong LGU, lalong-lalo na po sa extreme northern Luzon, area ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, yung mga lugar ho na yan, dahil yan po ang mas makakaranas ng mga pag-uulan
lalo na po sa mga susunod na mga araw dahil sa Super Typhoon Inday. At sa kanluran naman, sa habagat naman po, mag-ingat po tayo dahil malabagyo din po ang epekto nito diyan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ito po muna ang ating pinaka-latest na weather updates sa lagay ng ating panahon muli. Ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat, mag-ingat po tayo at God bless po sa inyong lahat.